Paano nagawang labanan ng mga Gen Z ang korupsyon sa Nepal? Sigawan ng kabataan. Basag ang mga bintana. Ang mga maiitim na usok ng mga magagarang gusali ang makikita sa Kathmandu ng Nepal. May mga opisyal na nagtatakbuhan. Pilit tinatakasan ng mga galit na galit ng mga kabataan. Tinatakasan ng sariling bayan. Isang lider ang nahuhulog sa sapa. Hinahabol ng mga tao. Pinapalot-palot, binubugbog. Bawat palaw sinasalubong ng hiyawan. Masaya sila sa nangyayari sa mga taong ito. Paano nauwi rito ang Nepal? Ano ang nagtulak sa libu-libong Gen Z na sumugod sa barikada, pangke at bala na lahat nagsimula sa social media ba? Tara, pag-usapan natin yan. Ang Nepal ay tahanan ng pinakamataas na bundok sa mundo, ang Mount Everest, na matatagpuan sa Sagarmatha National Park sa border ng Nepal at Tibet, China. Nasa gitna ito ng Himalayas, kaya't kilala ang bansa sa matataas na bundok at mga panawin na dinarayo ng turista mula pa sa iba't ibang bansa. May higit 100 ethnic groups at may higit 120 languages ang ginagamit dito at kilala ang mga Nepali sa kanilang makulay na kultura at bukas palad na pagtanggap sa bisita. Pero sa kabila ng ganda ng tanawin at yaman ng tradisyon, isang matinding problema ang paulit-ulit na pumipigil sa pag-unlad ng bansa. Ang malalim na korupsyon. Sa Nepal, matagal nang malala ang problema sa korupsyon kaya lumalaganap ang bayaan sa government projects, malawakang pag-alis ng marami para maghanap ng trabaho sa abroad, at sobrang laking pagitan ng buhay ng mayaman at karaniwang tao. Pero ang lahat ng ito ay naging sobrang hayag nang biglang umingay online ang mga Nepo kids. Ang mga anak ng politiko at may impluensya na sobrang exposed at malakas magpakitang gilas ng imported na bags, luxury cars, at branded na gamit sa kanilang feed. Kahit malinaw sa publiko na ang yaman nila ay galing mismo sa korupsyon ng magulang nila sa gobyerno. Mga walang hiya kung mag-post o mag-flex ng bakasyon, kinakainang mamahaling restaurant, at mga Gucci, LV sa social media. Kahit ang realidad, milyong Nepali ang naghihirap at literal na nagugutom. Una, tahimik lang naman ang lahat. Konting post lang ng memes, paninig, rants sa stories tungkol sa mga Nepo babies na ito. Pero bawat post, para bang nagsisilbing gatong sa nag-iinit na galit ng milyon-milyong Nepali citizens, lalo na ang Gen Z. Dahil kada hinaing na lumalabas tungkol sa Nepo babies, lalong tumitindi ang apoy at sama ng loob. September 2025, may pasabog na announcement ng gobyerno, binan nila ang lahat ng mga social media platforms sa buong Nepal. Ito daw ay sangalan ng digital tax upang mapilitan ang mga tech giants na magrehistro at magbayad ng buwis. Pero kitang-kita ng lahat na ang tunay na motibo, ito ay para patahimikin ang mga umuugong na batikos at kinain laban sa kanila. Habang nangyayari ang ban, imbes na mawala ng pag-asa, mas lalong sumiklab ang galit ng masa. Ginamit ng Gen Z ang VPN para makalusot sa blockade. Kaya tuloy ang usapan at organisasyon sa Discord at mga underground servers. Halat ng mga Gen Z ang ibalik agad ang social media, magbitiw si Prime Minister at wakasan ng korupsyon. Pero mahigpit ang gobyerno, kaya mahirap makamit ang pagbabagong ito. Dito nagsimula ang seryosong plano, hindi na meme lang, kundi palitan ng tactics at call to action na lumabas at magprotesta sa lansangan. Ang digital feed biglang naging command center ng rebellion. September 8, 2025, libu-libong Gen Z ang lumabas sa kalsada. Karamihan naka-school uniform pa. Dala ang mga placard na may nakasulat na "No More Corruption" at "Power to the People." Dumagsa sila mula Maytiga, Mandala papuntang Parliament sa Kathmandu, ang seat ng Federal Parliament ng Nepal. Doon ginanap ang mahalagang desisyon para sa buong bansa. Sa mga kalsada ng Nepal, habang nagaganap ang rally, makikita mo rin ang mga kabataan na nagpoprotesta na may daladalang bandila. Hindi lang ang kanilang sariling watawat, kundi pati na rin ang bandila mula sa manga na One Piece. Ito ang itim na tela na may bungo ng tao suot ang isang straw hat. Simbolo ito ng paglaban, paninindigan at sikap ng Gen Z na humarap sa katiwalian at social inequality, ayon sa organizer na si Bikya Katri. Sa kwento ng One Piece, ang bandila nito ay sagisag ng freedom, rebellion, at pagkakaisa ng mga underdog laban sa mapang-aping mga leader. Para sa kanila, dapat relatable sa Gen Z ang mga simbolo,
kaya ginamit nila ang bandila ng One Piece. Pero sa kanilang pagmamarcha, mas maraming pulis ang nagbantay at naglagay ng riot barricade. Pero ang mga rallyista, mas lumalakas ang sigaw na determinasyon. Nang magtangkang harangin sila gamit ang riot shield, hindi sila umatras. Lalo pa silang dumami. Bitbit ang mensahe na hindi na sila magpapadikta. Kasabay ng pagtaas ng tensyon, gumamit ang pulis ng tear gas, water cannon, at kahit live ammo para pilitin silang umatras. Dahil sa matinding crackdown, hindi bababa sa 19 ang namatay at mahigit 347 ang nasugatan sa kabisera pa lang. Karamihan sa mga ito ay mga kabataan at estudyante. Sa gitna ng riot, ilang grupo ng Gen Z ang unang nakapasok sa Parliament Complex. Nagkalat sila ng gasolina sa mga opisina at mabilis na sinindihan gamit ang improvised torch. Dito nagsimula ang sunog, dahilan ng mas matinding panic at takbuhan sa loob ng gusali. Palakas ang usok. Nagsigawan ng mga tao. Nagtutulakan palabas at may ilan pa na nag-trap sa mga opisina. Nakakaagad namang sinagid ng rescue kit. Maraming government staff at security ang nasugatan. Karamihan dahil sa kabuluhan na puso. Nakontrol naman ng fire brigade ang sunog at mabilis na nag-deploy ng mass arrest ang mga ito. Pero ang Parliament Complex, usak na at ang mga kabataan, walang tigil ang kanilang pagsigaw. Nananatiling ramdam sa buong Kathmandu. Sa nagpapatuloy na rally, hindi lang puro kaguluhan ang nangyayari. Mabilis mag-abot ng mask at tubig kahit di magkakilala ang mga tao. May nagpapasa ng pagkain, nag-oorganisa ng first aid post, at may mga nagdadaan ng wet towels at suka para sa mga tinamaan ng tear gas. Sabay-sabay silang nagpatakip ng mukha, nagtutulungan maghanap ng mas ligtas na pwesto at nag-aalalay sa mga nasugatan. Noong gabi din yun, nag-resign si Home Minister Ramesh Lenka. Siya tinuturing na Chief Architect ng Government Security Response. Palatandaan na tapot na ang gobyerno sa galit ng mga tao, lalo na ang Gen Z. September 9th, mas lalong lumaganap ang kabuluhan. Sumunod ang mga rallyista sa Supreme Court at mga opisina ng gobyerno. Binasag nila ang mga bitanan. Sinunog at winasak ang mga gusali. Buong paligid, makikita ang makapal na usok, sira-sirang pader, at mga taong nagtatakbuhan papalayo. Hindi lang opisina ng gobyerno ang tinarget. Sinugod din ang mga bahay ng malalaking politiko. May mga bahay na pinilit pasukin, binasag ang bintana, kinuyog at sinilaban hanggang sa tuluyang itong lamunin ang apoy. Sa Dalu area ng Kathmandu, rumagasa ang apoy sa bahay ni ex-Prime Minister Kanal. Sa gitna ng apoy, natrap ang asawa niya si Raja Laxmi Chitrakab. Sinubukan pa siyang sagipin pero huli na, nasawi na siya sa matinding apoy. Sa bahay ni Shelva Durdioba, dating Prime Minister at leader ng Nepali Congress, kasama ang kanyang asawa na si Arzu Rana Dioba, Foreign Minister, nilusap sila ng mga galit na rallyista. Kinuyog ang bahay nila, inasol, sinira ang mga pintuan at bintana, at sa harap mismo ng maraming tao, pinahiya at sinaktan ng mag-asawa. Mismong si Arzu Dioba, nakita ng media na duguan at namumutla matapos suntukin, sipain at hilahin ng masa. May mga official pa tulad ni na former Prime Ministers, Chanda, Madhav Nepal, na hindi nakaligtas. May report na hinila palabas ng bahay, binugbog at may tumulong mula bintana para lang makatakas. Ang iba, hinulog pa sa ilog, habang pinapahiya, sinisigawan at binabato ng mga tao. Walang ligtas sa mga dating makapangyarihan, kahit sa mismo nilang kabahayan. Pagsapit ng gabi, nasunog ang Nakku Central Jail. Sunog ang gate at selda, sabay nagtakbuhan ng mahigit 13,500 na preso palabas. Isa sa pinakasikat na preso na napatatas ay si Rabi Damichani, leader at founder ng Ratrisya Swatantra Party, isang anti-corruption party. Kaya siya mismo ang naging simbolo ng kilusan matapos lumaya. Sabi sa mga reports, may mga preso din daw na tinulungan ng mga nagpoprotesta habang nasa sunog ang building. Binasag ang lock, inalalayan palabas, pero may iba na natrap at namatay. May mga opisyal, jail staff at civilian na hindi na nakalabas ng buhay. Noong gabing iyon, umalis na rin sa pwesto si Prime Minister KP Sharma Oli, ang pinakamakapangyarihan sa Nepal. Matapos mapasok at masunog ang parliament at mga bahay ng opisyal, agad siyang nagpa-evacuate via Nepal Army helicopter. Umakas mula opisyal na tahanan, papuntang Army Barracks sa Shivapuri Forest area sa northern part ng Kathmandu. Sa mga viral video,
Makikita rin ang ilan sa mga ministry at pamilya nila na nakasabit sa rescue rope ng chopper, desperadong umalis habang hinahabol ng nagkakagulong tao sa ibaba. Mabilis na rin na nawala sa pwesto ang ibang cabinet member. May nagpalipat-lipat ng military barracks o airport para makaiwas sa mga riot. Sa mas lumalalang tensyon, nagpalabas si dating Hari Gyanendra Shah ng panawagan para sa kapayapaan at dialogo. Umasa pa rin na pwedeng daanin sa usapan, kahit sunog at sigawan na lang ang naiwan sa maraming bahagi ng Nepal. September 10, sa gitna ng patuloy na kaguluhan, nagsama ang kasundaluhan, mga Gen Z leader, ang ulong Ramchandra Paudel at mga expert sa batas para piliin kung sino ang mamumuno sa bansa para sa transition. Sa isang kakaibang paraan, nagdesisyon ng tao gamit ang Discord at online voting. Lumutang si Sushila Karki, dating Chief Justice, bilang pinakapinagkakatiwalaan at kinikilala sa integridad at laban sa korupsyon. September 12, formal na nanumpa si Sushila Karki bilang interim prime minister. Siya ang unang babae na naging pinuno ng bansa sa kasaysayan ng Nepal. Sa araw ding iyon, magsisimula ang panibagong yugto ng pamumuno. Pagsapit ng September 14, makikita ang sila-silang mga gusali, ang Parliament, Supreme Court, Singha Durbar, police stations, ministerial offices, media outlets, pati ang malalaking hotel, mga mall at bahay ng mga politiko, lahat binalot ng makapal na usok. Maraming ospital, opisina at eskwelahan din ang napilitang magsara at mag-operate sa TEL. Mahigit 72 ang patay, 2,100 na sugatan, at kalahati ng ekonomiya ng Nepal ang tinamaan. Isang malaking problema na haharapin ngayon ng Nepal. Kaya ang malaking tanong ngayon sa social media, what did it cause? Ang sagot ng mga Gen Z, marahil mag-iiwan ito ng mapait na marka. Pinalo ng pangyayaring ito ang pinakamabigat ilang kalaban, ang korupsyon.